Mas masarap ding kumpleto ang pamilya. Hindi pa man nanganganak si Claire pero sigurado ako na sobrang saya niyong dalawa. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Claire noon. Handa siyang palakihin na mag-isang anak niyo. Tanong lang, Juan Miguel, ayos lang ba sa'yo na siya lang ang mag-alaga sa anak niyong mag-isa? No, Manang Tina. Anak ko rin po ang anak niya kaya hindi ako papayag pero ngayong maayos na kami. Sabay naming aalagaan po at palalakihin ang anak namin. Natauhan na po ako sa lahat at hindi na ako magloloko pa para hindi na maulit ang nangyari. Mabuti naman at natauhan ka. O siya, puntahan mo na ang mapapangasawa mo at baka hinahanap ka na nun. Huwag kang mag-alala, kaya ko nang tapusin to. Are you sure, Manang Tina? Tumango lang ang matanda. Walang nagawa si Juan Miguel kundi ang lumabas na ng kusina. Dahil sa totoo lang ay gusto na niya makita si Claire. Nang makarating sa hagdanan ay umakyat na siya at saktong nakita niya si Claire na pababa. Tumigil ito na parang may masamang tingin sa kanya. Napailing siya at umiti sa nagpatuloy sa pag-akyat. Hey Claire, where are you going? She slapped him. Nasapo ni Juan Miguel ang pisnging sinampal nito. Why did you slap me? May Prometida, what did he do? Tanong niya sa kanyang sarili. Wala naman siyang ginagawang masama rito para sampalin siya nito. Something is not right. Manloloko ka talaga, Juan Miguel. Hanggang kailan mo ako lulukuhin? Umamin ka na. Hindi mo talaga ako mahal dahil ginagawa mo lang akong tanga. Diba? Tanga na nga ako kaya tumigil ka na, Juan Miguel. Baliw kang lalaki ka, singhal nito at nanubig ang mga mata niya. Naguguluhan si Juan Miguel. What are you saying, May Prometida? I thought we are okay na. Do not ever call me May Prometida. Nakatiim nitong saad. Oo, ayos na tayo pero hindi na ngayon. What is this? Whose tibak is this, ha? Mula sa likuran nito ay may inilabas ito. Ganun na lamang ang palalaki na mamata niya sa nakita. Tibak? Kanino nga yun? Lalaki siya at hindi siya nagsusuot ng ganong klase dahil pambabae yun. Hindi ko alam kung kanino yan. Tanga ka, Juan Miguel. Tanga ka. Singhal nito at ibinato sa mukha nito ang panty na hinayaan niyang mahulog sa lapag. Tibak yan. Sinusuot ng babae. And to tell you this, hindi ako nagsusuot ng ganyang klaseng panty. Bahay mo ito. Kaya dapat alam mo kung ano-sino ang pumapasok at lumalabas, Juan Miguel. Tumulo ang maraming luha nito sa mga mata. Sabihin mo lang ang totoo. Mahal mo ba talaga ako? Hindi. Niloloko mo ba ako? Hindi. Tell me, Juan Miguel. Tanga na ako pero please, sabihin mo na ang totoo. At humagulhol na siya. Mahal kita, May Prometida, at hindi kita niloloko. At yung panty, hindi ko kilala kung For sure, panty yan ng babae mo o panty ni Asante. Nasa ilalim ng kama. Halatang itinago ron. Anong paliwanag mo, Juan Miguel? Baka napasama lang sa aking damit. FYI, hindi ako nagsusuot ng ganyang klaseng panty dahil hindi ako malandi para ipakita ang singit at puwit ko. Madiing saad nito. Sandaling natigilan si Juan Miguel. Naalala niya yung araw na pumunta si Asante rito sa bahay. Nagubad ito at inakit siya pero hindi siya nagpauto at sinakal niya ito. Bigla naman dumating si Cruz kaya tumigil siya. Pinaalis niya ito na hindi alam kung anong suot nito. At yung nasa lapag ngayon, pamilyar na pamilyar at kung hindi siya nagkakamali, si Asante ang may-ari nito. Damn that woman, she's fucking crazy. Let me explain. She slapped him agad. I don't wanna hear your explanation, Juan Miguel. Hiwalay na tayo at hindi na tayo magkakabalikan. Tinanggal nito ang singsing sa kamay at ibinato sa kanya. Sa'yo na yung singsing mo, ingatan mo. Matapos nitong magsalita, mabilis itong bumaba. Sinubukan pa niyang habulin ito pero hindi na niya nagawa. Yung kotse niya, ginamit nito. Dali-dali siyang bumalik sa loob. Kinuha ang cellphone at susi ng motor. May motor siya sa garahe at gagamitin niya yun. Mahabol lang ang mahal niya. Matatapos ang araw na ito na magiging maayos silang muli. Gagawin ni Juan Miguel ang lahat. Maging maayos lang silang dalawa. Kaunti na lang, mapapatay na niya si Asante. She's a pest.
Kahit ano, handa siyang gawin. Hindi niya hayaan na magtagal ang galit ni Claire sa kanya dahil lang sa simpleng bagay. At hindi naman niya ginawa. Pauline, Danilo, please open the door. Sunod-sunod na sigaw ni Claire habang kinakalampag ang pinto ng apartment ng dalawa. Halos mag-iisang minuto na niyang ginagawa iyon pero hindi man lang binubuksan ng mga ito. Kahit masakit ang mga kamay, hindi niya nagawang tumigil. Gusto niyang umuwi sa bahay nila pero natatakot siya sa daddy niya dahil baka lalong magalit ito. Niloko na naman siya ni Juan Miguel at baka umabot sa punto na mapatay na ito ng daddy niya dahil sa galit. Paulina, please open the door. Iiyak na sabi. Miss, sinong hinahanap mo? Bigla siyang natigilan nang marinig yun. Humarap si Claire rito at bumugad ang isang pamilyar na tao. If she's not mistaken, ito yung landlady dito sa apartment na tinutuluyan ng mga kaibigan niya. At kung hindi rin siya nagkakamali, ina ito na Gabriel. Hinahanap ko po si Paulina at Danilo. Nasaan po sila? Tanong niya rito. Jen, hindi ba't ikaw yan? Nagtatakang tanong ng Ginny sa kanya. Tumango siya. Naalala niya na nasa pangalang Jane niya ipinakalala ang sarili. Hindi niya sinabing totoo niyang pangalan noon dahil baka mapagtanungan ito. Lagot na. Opo, ako nga po. Sina Paulina at Danilo po. Nasaan na po sila? I wanna see him. I need him. Naku, pasensya ka na, Jane. Wala sila ngayon. At nagtatrabaho. Umalis sila kaninang umaga. Po, wala pong tao sa loob. Wala eh. O siya, maiwan na muna kita at may mahalaga lang akong pupuntahan. Hindi na niya nagawang sumagot. Nakita na lang niyang wala na sa harap ang ginang. Kanina habang nasa kotse, tinawagan niya ang numero ni Paulina pero hindi naman ito sumasagot. Sinunod niyang tawagan si Danilo pero maski ito, hindi rin sumasagot. Baka busy sila ngayon, nakalimutan niya na nagtatrabaho pala yung mga ito. Sunod-sunod na lamang siyang napailing at tumakbo na para lumabas. Ngunit nakakaisang hakbang pa lamang siya nang biglang may tumigil sa harapan niya. Nag-angat siya rito ng mukha at napatras siya ng mapagsino ito. It's Juan Miguel, pero kapansin-pansin ang dugo sa noo nito. May mga sugat at gasgas ito sa braso. Putok ang labi at sira ang damit. At sa mga sirang iyon, may mga sugat din at gasgas. What happened to him? What are you doing here, Juan Miguel? Why did you follow me? Nalilisik ang mga mata niya rito. Claire, please, let me explain. Hayaan mo magpaliwanag ako para matapos na ito, please. I'm begging you. Nagmamakaawa ko sa iyo. Claire, pakinggan mo ako, please. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang makita kang ganyan. Mula sa mga mata nito, tumulo ron ang luha. Explain? Do you want me to listen in your craziness? Ha? For sure, gagawa ka na naman ng kwento. You know, nagsisisi ako na binigyan kita ng second chance. Ang laki kong tanga sa part na yun. You're a fucking cheating behind my back. Hindi ka ba naawa sa akin, Juan Miguel? Ginagawa mo akong tanga. Paulit-ulit mong pinapamukha na isa akong inutil at totoo. Maawa ka naman, please. Buntis ako at sana respetuhin mo ang anak ko. Sana nung una pa lamang sinabi mo na ang totoo. Manggagamit ka? Manluloko ka? Nanggagalaitin niya sigaw at sinabayan ito ng paghagulhol. Tama ka, Claire, kay Asante ang tibak na yun. Her eyes widen. Tama nga siya, sa bruhang yun ang tibak na nakita niya sa ilalim ng kama. Sinasabi na nga ba may mali talaga. Hindi niya alam kung bobo ba itong si Juan Miguel o sadyang inuuto lang siya. Umaamin ka rin. So, ginagamit mo lang ako, di ba? Anong feeling, masarap ba? Nakakaginhawa ba? Mali ito. Mali itong ginagawa mo, Juan Miguel. Mahawa ka sa... Makinig ka muna sa akin, Claire. Sigaw nito na ikinahinto niya. Oo, aminin ko kay Asante yun. Naalala ko na yun ang suot niya nung huling pumunta siya sa bahay. Walang nangyari sa amin, Claire. Hindi ko ginalaw si Asante o whatsoever. Kahit na magkahiwalay tayo noon, loyal pa rin ako sa iyo. Asante seduced me. She removed her clothes, even that fucking piece of trust. Hindi ako nagpauto, Claire. Sa totoo nga niyan, sinakal ko pa siya.
Handa akong pumatay, mawala lang ang peste sa buhay ko. But Cruz came. I stopped what I'm doing. And from that moment, pinaalis ko si Asante na hindi alam kung anong sinuot niya. Wala akong ideya, Claire, pero sigurado ako na pag-aari yun ni Asante at iniwan niya yun para magkagulo ulit tayo. Kung hindi pa rin sapat ito, you can watch the CCTV from that day. I'm telling you the truth, Claire. Please, bumalik na tayo sa bahay ko. Inangat nito ang isang kamay sa ere. Napatingin si Claire doon. Narinig na niya ang paliwanag nito, pero hindi siya maniniwala. Hindi pa sapat ang paliwanag nito. Isa lang ang malinaw sa kanya. Niloko lang talaga siya nito at nagsisinungaling lang ito. No, hindi ako papayag. Umatras siya pero sinunod naman ito. Kita niya nangungusap ang mga mata ng binata habang nakatingin sa kanya. Huwag na huwag mo kong lalapitan kung ayaw mong sumigaw ako rito. Mamili ka, Juan Miguel. Aalis ka o sisigaw ako. Pagbabantay niya pa rito. But he didn't listen. Nagpatuloy lang ito dahil sa inis. Naghanap siya ng bagay na pwedeng ipanghampas dito at laking tuwa na lang niya nang may makita siyang pala. Agad niya yung kinuha at mabilis na itinuto kay Juan Miguel. Kahit may kabigatan. Claire, ano pa bang gusto mong marinig sa akin? Tanong nito sa mahinahong tinig. Wala. Ang gusto ko, gusto mo akong umalis kahit na napahamak ako? Sigaw nito. Kung alam mo lang ang nangyari sa akin, Claire, humagulhol na ito. Habang hinahabol kita, nabundol ako ng kotse, kaya ganito ako ngayon. But I don't care. Hindi ko ininda ang sakit na nararamdaman ko. Mahabol lang kita. Wala akong paki kung may bali man ako. Please, ayusin na natin to, Claire. Ayusin na natin ang relasyon na hindi mo na ako mapipilit, Juan Miguel. Ibinagsak niyang hawak na pala. Nabangga ka at hinabol mo ako? Gaano ka katangak, Juan Miguel? Mas inisip mo pa ako, ha? Wala na tayo kaya wala nang rason para habulin mo pa ako. Dinukot niya sa bulsang susi ng kotse nito at hinagis dito. Yorkie, sumakay ka sa sasakyan mo, paandarin mo at dalhin mo yung sarili mo sa ospital. Matapos magsalita, naglakad na siya at nilampasan ito. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo nang hawakan nito ang kamay niya. Hinila at mabilis na niyakap siya. Pero nagmatigas siya. Agad siyang humiwalay dito at binigyan pa ng malakas na sampal. Ano ba, Juan Miguel? Tigilan mo na ako, sabi. Please, Claire. Nagmamakaawa ko. Hayaan mong maging maayos tayo. Nautal niyang wika. Wala nang rason para maging maayos tayo. Ilang beses mo akong niloko and that's enough, Juan Miguel. Doon ka kay Asante mo. Bagay kayong dalawa. Parehas matakaw. Madiin niyang saad saka tumalikod na. Hindi na siya nito hinabol kaya nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kalsada. Nag-aabang siya ng taxi at nang may tumigil sa harapan niya, agad siyang sumakay at sinabi ang address ng bahay nila. Saktong pag-andar ng sasakyan ay biglang bumuhos ang maraming luha sa mga mata niya. Anya, hindi na niya iyakan ang lalaking yun dahil hindi nito deserve ang luha niya. Kinain din niya ang sinabi niya pero hindi na niya muli hayaan na pumasok ito sa buhay niya. Magmumove on siya kasama ang anak niya dahil maski ang pagiging ama, hindi rin ito deserve. Magsama sila ni Asante, parehas naman silang magaling manlinlang. Na makarating si Claire, agad siyang nagbayad sa taxi. Nagkaroon siya ng pera dahil nakita niya yun sa kotse ni Juan Miguel. Bumaba na siya sa taxi at tumakbo papasok sa loob ng bahay nila. Nang itulak niya ang pinto, may narinig siyang nagtatalo. Franco, hayaan mo na ang anak natin kay Juan Miguel. She chose to be with that man. Anong problema roon? Mabait si Juan Miguel na at naniniwala ko na hindi niya ginusto ang nangyari noon. Hahayaan mo bang magkagalit kayo ng anak mo habang buhay? Anak natin si Claire, Franco. Betty, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ayos lang ba sa'yo na manatili ang anak natin sa lalaking yon? He's a cheater at hindi natin alam ang plano ng gagong yon. Mahal ko ang anak natin kaya ako ganito. Tama na nangyari sa kanya at kapag nalaman kong nagloko ulit ang lalaking yon, baka mapatay ko na siya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Franco. Ayun ang bumungad kay Claire. Nasa sala sa mami at daddy niya. Nag-aaway.
Hindi umimik ang daddy niya, bagkus ay tinabig nito ang base na malapit dito. Dahilan para magkapira-piraso yun. Kapag kuway, galit itong lumapit sa mami niya at dinuro. Magsasalita sana ito pero bumaling ito sa kinaroroonan niya. Ibinaba nito ang nakaangat na kamay at nakakunot noon niyang siyang pinagmasdan. Claire, agad na tumulo ang luha sa magkabila niyang mga mata at mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ng magulang niya. Yumakap siya na mahigpit sa daddy niya at umiyak pa. Lalo sa dibdib nito. What happened, Claire? Niloko ka na naman ba ng lalaking yun? Ang daddy niya. Humiwalay siya ritong basang-basa mukha. Yes, Dad. Nagloko na naman si Juan Miguel. May nakita akong tibak sa bahay niya. What? Gulat nitong anas sa kabinalingan ng asawa nito. Si Betty, tama ako, di ba? Hindi natin alam ang susunod na plano ng hayop na yun. Talagang pinipainit niya ang ulo ko. Ng lalaking yung hayop yun. Hindi nakaimik ang mami niya. Parang nalunok nito sa sariling dila. Dad, kung may balak kang puntahan si Juan Miguel, wag na. Hayaan mo na siya, please. Nagloko siya. Tinapos ko na po ang namamagitan sa aming dalawa. No, hindi ako papayag. Dito ka. Dito ka muna sa mami mo. Hayaan mo akong turuan ng leksyon ng gagong yun. Galit nitong Saad saka naglakad. Palayo sa kanya. Dad, please, wag na. Pigil niya rito. Pero hindi ito nakinig. Nagpatuloy pa rin ito. Walang nagawa si Claire kundi umupo sa sopa na nasa tabi lang niya at doon mahinang umiyak. Iniisip niya na parang maling ipinaalam niya sa daddy niya na niloko na naman siya ni Juan Miguel. Habang naiyak, umupo ang mami niya sa tabi niya at isinapo nito ang likod niya. Maling nagtiwala ako sa lalaki yun. Hindi sana kita pinagkatiwala sa kanyang muli. Akala ko nagbago na siya. Pero hindi pa pala. I'm so sorry, anak. Hindi ko sinasadya na masaktan ka ulit. Natuto na sana ako noon pa. Sana mas naging stricto ako. Kasalanan ko ito. I'm sorry, anak. Tumigil siya sa pag-iyak, saka nag-angat ng ulo sa mami niya. Mom, you don't need to say that. Wala ka pong kasalanan. Ako po ang may kasalanan dahil ako ang nagdidesisyon. Ma'am, wala po ba akong karapatang magmahal? Gusto ko pong maging masaya pero may lalaking sumisira sa puso ko. Anak, lahat tayo may karapatang magmahal at lahat tayo may karapatan maging masaya. Marahil hindi lang kayo nakatadhana ni Juan Miguel. Sorry for this, anak. Naging tanga kong ina. Nanubig ang mga mata ng mami niya. Napailing na lamang siya at niyakap ito. Kung may karapatan siyang magmahal at maging masaya, bakit kailangan masaktan pa siya ng paulit-ulit? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi ba pwede ngayon na niya maranasan? Dahil sa galit at selos, hindi na nakapag-isip si Claire. At hindi na niya napansin na iniwan na pala niya si Juan Miguel na nanghihina ito. Ano ang mangyayari kay Juan Miguel? Ito po ang ating aalamin sa susunod na kabanata.